Sa totoo lang, kung meron mang dapat sisihin kung bakit naghihirap pa rin ang Mindanao hanggang ngayon, hindi naman siya nga na naging presidente, no? Naging presidente, 6 na taon, walang nagawa. So, tigilan na niya yung mga pakulo niya para maiwasan yung mga pananagutan niya sa taong bayan, no? Dahil wala naman talaga siyang nagawa sa panahon niya. Ang laki-laki nga ng kanyang ng nakuha, no, na nakuha niya ang ganansya nung panahon na siya ay presidente. So, talagang dapat nag-redown ito sa Mindanao, pero hindi, di ba? At malaki ang kasalanan niya sa mga biktima ng extrajudicial killings. Yun na ang malinaw. Hindi katanggap-tanggap na ginagamit niya ngayon panangga ang Mindanao region. Kasi, gayong nung panahon niya, napakaraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao, nagpataw pa siya ng martial law at nagpasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Kaya kay Duterte, harapin mo ang ICC, harapin mo ang mga biktima ng extrajudicial killings, at harapin mo ang mga biktima. Walang nagawa si PRRD sa 6 na taon. Tingnan natin. お前はもう死んでいる。 Till the last poacher and the last drug lord are Dolomite is beautiful to the eyes. Period. Continue to spend until such time that Marawi is repealed to its former glory. Ito yung mga tao na kinukuha yung yaman ng ating bayan. We have allotted 200 billion pesos. I will leave my office with a strong military. I do not have any master except the Filipino people. Pinanatili rin ng Pangulo ang magandang lagay ng ekonomiya. Kabilang na dyan ang matatag na presyo ng mga pangunahing bilihin, pababang bilang ng mga walang trabaho at malakas na piso, at pinansa ang magagandang batas gaya ng Universal Healthcare Act, libreng tuition fee sa kolehiyo, libreng pamasahe sa mga estudyante, at pagtaas ng sweldo ng mga sundalo at pulis. Sa dami ng nagawa ng Pangulong Duterte, paano nga ba ito makukumpara sa naging unang 3 taon ni dating Pangulong Noynoy Aquino? Sa panahon niya, may dalawa siyang major na plataforma. At provisan na rin yung anti-poverty at saka anti-corruption. Nagkaroon siya ng mga kilos. Halimbawa, nawala yung tigak. Di dapat nawala rin corruption, yung pork barrel. Pero sa actual na nangyari, nalipat pa yung pork barrel. Ay pasok sa mga ibang item. Hindi talaga nawala. Minsan mga pwede mo sa'yo, parang niloko mo yung mga tao. Hindi rin daw sanay ang dating Pangulo sa paghawak ng mga krisis gaya na nangyari sa Luneta hostage crisis noong 2010. Ang nakita kong problema sa handling ng Luneta Seed, una, hindi kagad decisively hinawakan sa national. Kasi sa protocol ng usapin dyan, kapag may mga foreigners involved, marami na yung humawak kagad. National yan. Pati DFA involved. Pero ang DFA noon, wala. Tinulugan ng sekretary, si Secretary Rosario. Kabaliktaran naman ito sa ginawa ni Pangulong Duterte nang sumiklab ang krisis sa Marawi noong 2017. Makikita natin yung presidente talaga pag sa crisis mabilis kumilos. Maalala natin, siya ay nasa state visit sa Russia. Nung malaman niyang nagkaroon ng ganitong insidente, umuwi lang. Si Pangulong Duterte rin ang tumapos sa mga di masolusyon ng problema sa panahon ni Aquino, gaya ng laglag bala sa NAIA at ang parating pagkadiskaril ng mga tren sa MRT. Si Presidente Duterte has grown into his presidency. Meaning, after 3 years, na-realize na yung bigat ng trabaho. Na-realize niya kung anong dapat gawin niya. Kaya ang susunod na 3 years, gagawin niya na malamang yung realization ngayon. Ang meaning ko yung legacy program niya. Dito mo naman ang daman sa SG. Incomparable president na may tuturing si Pangulong Duterte. Ang mga bagay kasing imposible, nagagawa niyang posible. Ang sinumang humarang sa kanyang plano para sa ikaunlad ng bansa, kanyang sasagasaan. At ang mga problema ng bayan kanyang hindi tinutulugan. Bagay na hindi nagawa noong nagdaang administrasyon ni Aquino. We cannot move forward if we allow the past to pull us back. Finger pointing is not the way. That is why I will not waste precious time dwelling on the sins of the past or blaming those who are perceived to be responsible for the mess that we are in and suffering from. Anong gagawin natin? We only really
actually started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So, now, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. The presidency is a gift from God. Bigay talaga ng Diyos yan. And my gift to you is itataya ko talaga ang buhay ko, pati my freedom. If it gets to a worse scenario, that I go to prison, I will go to prison. Basta gawain ko ang gawain ko because I have to protect the Filipino and preserve the nation. That's my job. Flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Dahil ang pagkaunawa ko sa ICC, the ICC is there pagka walang judiciary na nag-ooperate sa isang bansa. Dahil nagkagera, dahil nasira lahat, the economy has collapsed, etc., for whatever reason. Diyan papasok ang ICC. We have a functioning judiciary. And that's why I do not see the need for a foreigner to come and do the job for us, to do the job for our judicial system. Our judicial system is perfectly capable of doing that. And it also raises a great many questions about jurisdiction and sovereignty. What is their jurisdiction? To come here into the Philippines and conduct an investigation. Is that not a violation of our rights as a sovereign nation in the community of nations? Those questions need to be answered before they can be allowed any investigation. That Duterte has withdrawn the Philippines from the ICC. Kudos to him for standing up for the Philippines because hindi naman siguro tama. Ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Gagawin nila yung gusto nilang gawin pero huwag nila sasabihin na kasama tayo at hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin at saka minamata tayo nitong mga puti. We are a mature, sovereign nation with our own ways of doing things. Meanwhile, question number 1. Mr. President, meron po bang physical na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30. He wrote me again. He said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place. Let's proceed as we had discussed." Now that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte.